Ako po si Marcus Russell Bolano, 18 years old, taga Antipolo at ako po ngayon ay kasalukuyang Vice President for Extra Apostolate ng Ministry of Altar Servers dito sa Antipolo Cathedral. At ako rin naman po ay active member ng Our Lady of Antipolo Catholic Charismatic Community at part din po ako ng core and staff ng Antipolo Cathedral Youth Ministry. Nag-umpisa ang devotion ko sa Birhen ng Antipolo nang ipakilala siya sa akin ng lola ko na taal na taga Antipolo na lahi ng mga Shera. Nang mga 7 years old ako, lagi akong bit-bit ng lola ko dito sa katedral na hindi siya aalis ng bahay nang hindi ako kasama. Kaya dati, lagi naming kumpleto lahat-lahat ng prosesyon na dinaraos dito sa katedral kasama ang Birhen ng Antipolo. Dahil hindi niya na masyadong kinakaya ang sumama pa sa mga posisyon na kasama ang Birhen, ay hindi na siya nakakasama sa akin. Kaya minsan ay ako na lang ang nag-isa na nagpuposisyon at nagsisimba dito sa katedral. Naalala ko dati nung bata pa ako, ay tuwang-tuwa ako nang makita na nilalabas ang Birhen ng Antipolo sakay ng andas, may magandang damit at magandang bulaklak. Doon ay nagsimula na akong gusto kong makilala pa ang Birhen ng Antipolo. At lagi namin napagkukwentuhan ay yung kasaysayan at mga mihimala ng Birhen ng Antipolo na tungkol sa Kulaike at tungkol din dun sa Pinagmisahan Hills. At doon sa mga kwento niya na iyon ay mas lalo ko pang gustong makilala, mapalapit at lumalim din ang devotion ko sa Birhen ng Antipolo. Isa sa lagi naming matuturing ko na banding na maglola ay ang laging magdasal, magkasama kami magdasal sa bahay, saan man, at lalo na dito sa harapan ng imahe ng Birhen ng Antipolo na naalala ko rin dati dahil kilala nga ng lola ko ang dating kamarera ng Birhen na si Nanay Sela. Tuwing pupunta kami dito sa katedral ay hindi pwedeng dadalhin sa kamarin ng Birhen at para lang mapalapit dun sa imahe at mahalikan ko yung kamay ng Birhen. Sa dami namin ng pagsasama na maglola ay ako na mismo sarili ko dahil hindi niya na nga kinakaya ang nagtutuloy ng debosyon na pinasa niya sa akin nung ako'y bata pa na ipapasa ko rin sa mga iba naming kapamilya na katulad kong kaedad ko na ay para mabuo ang debosyon nila sa mahal na Birhen ng Antipolo. At upang mas mapalalim nga ang debosyon ko sa Birhen ng Antipolo, sinali ako ng lola ko sa nights dito sa Antipolo Cathedral. Siya ang nag-asikaso ng lahat ng kailangan para lang makapag-serve ako dito sa katedral. Bilang isang sakristan, yun na rin yung paraan ko para may tuloy yung debosyon na meron ako at pananampalataya matindi na meron sa imahe ng Birhen ng Antipolo. At isa nga sa masasabi kong himala niya sa akin ay nung bata ako na nagkaroon ako ng appendicitis na kailangan akong isugod sa ospital dahil na nag 50-50 at pumutok na nga yung appendix sa loob kaya kailangan ng operahan. At dahil sa malalim kong pananampalataya sa kanya, sa dasal ng lola ko para sa akin at sa dasal ko ay tuwang-tuwa kami at nagpapasalamat na hindi ako pinabayaan ng mahal na ina na laging nandyan sa aking tabi. Lumipas ang ilang taon kong pagsuserve bilang isang sakristan. Sumali naman ako ng isang grupo ng mananayaw ng sumaka dito sa katedral. At sumali rin ako ng isang choir organization para gusto ko rin makapag-serve gamit ang talento ko sa pagkanta at pagsayaw. At bukod pa doon, ako rin ay nagpipinta at gumagawa ng mga tabletop images ng mga santo na ako rin mismo ang nagbibihis, gumagawa ng mga damit nito na turo sa akin ng lola ko. Bata pa lang ako hanggang ngayon. At dahil nga sa pangarap ko na magkaroon ng replika ng Birhen ng Antipolo nung bata pa lamang ako, ngayon na kaya ko nang gawin, ay gumawa ako ng 2.5 feet na replika ng Birhen ng Antipolo nung kasagsagan ng pandemic. At sa kasamaang palad ay
Mga 2 linggo bago ko matapos yung replika ay nag-positive yung lola ko sa COVID. Kaya nahirapan akong tapusin yung image kasi si lola ang nagbibigay ng lahat ng pera, mga bagay na kailangan ko para matapos yung image. At ngayon nga, kailangan na siyang bumuklod muna sa amin para mag-lockdown at kailangan kong tapusin mag-isa yung imahe. Makalipas ng siguro 2 linggo, ay natapos ko na yung imahe na mag-isa nang hindi niya ako nasusubaybayan. Dumalaw na rin na sakto yung doktor sa amin para i-test yung lola ko. At sa ilang oras ng paghihintay sa resulta, pagdadasal, ay nakita na namin yung resulta na nag-email sa amin na negative na yung lola ko sa COVID. At noong time na yon, na agad ko siyang pinuntahan, agad ko siyang nilapitan, tinabihan. Kasabi niya rin yung image ng Birhen ng Antipolo na ginawa ko. Agad ko siyang pinicturean doon. Nakita ko sa mga mata niya, sa mga ngiti niya, na tuwang-tuwa siya. Na nakita niya yung image na ginawa ko. Muli niyang nasilayan yung Birhen ng Antipolo. Muli niyang nahawakan sa tagal nang hindi niya nakikita at nahawakan ito dahil sa kahirapan niya na. At pagtapos noon, agad kong pinabless yung ginawa kong replika ng Birhen ng Antipolo at araw-araw na hindi niya nalilimutan magdasal ng Santo Rosario sa harapan ng replika na ginawa ko. Para sa akin, napakasaya ko kasi bilang deboto, katulad ng ginawa sa akin ng lola ko nung bata ako na siya ang naglalapit sa akin sa mahal na ina. Ngayon na hindi niya na masyadong kinakaya, ako naman ang magbabalik sa kanya na ginawa niya sa akin na yung nagbabago sa buong buhay ko at naglilingkod ng patuloy hanggang ngayon na kaya sobrang saya niya para sa akin din na dun sa ginawa niyang yon ay talagang proud na proud siya na bilang ako yung apo niya. At yun yung masasabi kong pinakamalaking bagay na nagawa ko bilang isang deboto, nagdedebosyon sa mahal na Birhen ng Antipolo, ang mabalik sa lola ko ang lahat ng bagay na ginagawa niya para sa akin, na nakadedicate din naman sa mahal na ina. At lubos ako nagpapasalamat sa Diyos at sa mahal na ina sa mga talentong ito na binigay niya sa akin, na ginagamit ko rin para maibalik lahat ng pasasalamat, matinding mga panalangin sa Kanya, na itong mga talentong ito ay gagamitin ko hanggang sa kakayanin ko at hindi ako magsasawang gamitin ito sa paglilingkod para sa Kanya. Sa lahat ng biyaya na binibigay sa akin ng Panginoon at ng mahal na ina, isa sa mga biyaya na pinakamalaking nabigay niya na panghabang buhay kong pasasalamatan ay ang binigyan niya ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya sa Kanyang dambana dito sa Antipolo, sa dinami-dami ng mga deboto na gustong umahon, gustong mapalapit sa Kanya. Ako yung isa na bigyan ng pagkakataon na mas mapalapit pa ng lalo sa Kanya, na araw-araw siyang mapuntahan, nang hindi nahihirapan, araw-araw siyang malapitan, makausap, makapagdasal sa harap niya bilang Kanyang deboto. Kaya ang tanging kong masasabi sa mga kapwa kong deboto ay mahalin natin si Maria bilang ina nating lahat, na laging nandyan nagagabay sa atin saan man tayo naroroon, at siya ring bibigay sa atin ng daan patungo kay Kristo. Kaya matuto tayong ibigay sa Kanya, isuko sa Kanya, ipagkatiwala sa Kanya ang buong buhay natin. Dahil tanging sa Diyos lamang at sa mahal na ina, ang tiwala mo ay ang magbibigay ng kagaangan ng loob sa iyo sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan mo. Muli, ako si Marcus Russell Bolano, deboto ng Birhen ng Antipolo, at ito ang aking kwentong Antipolo Pilgrimage. Ikaw, ano ang kwento mo?